Hi guys, mga negosyo, Kasenso Coffee Emilia, magandang araw sa inyo. Napakaaga nating mag-vlog ngayon. Time check, 5 a.m. Ready to go to work na tayo. Hinihintay lang natin yung mga kasama natin. Mga negosyante, shout out sa lahat ng mga negosyante. Ito ang dapat nating malaman kahit paano gusto kong i-share yung ginagawa natin. Although tayo rin naman, siyempre, tao lang naman tayo. Guilty rin ako minsan. Pag hindi nakapagtimpi, nakapagpigil. May mga pasaway na customers. Alam niyo, araw-araw marami tayong nakakausap online ng mga pasaway na customers. Salamat naman sa inyo. Siyempre, nandyan yung sabi nga ay challenge yan. And then, of course, yung face-to-face, yung or on call o natatawagan natin sa telepono, pero marami rin naman na nakakausap natin ng personal. Ano ba ang dapat nating gawin? Halimbawa, meron tayong customer na pasaway, may customers tayo na sakit sa ulo, na to the point na talagang medyo yung mga binibitiwang salita sa atin ay hindi na maganda. Then kung ka-chat naman ninyo or kung sa Facebook pages naman or sa text naman na may message na siyempre hindi natin nagustuhan, na medyo talagang yung dugo natin ay lumuang mga tao doon, lumulok. So talagang kumukulong na talagang usok na, talagang hindi nyo mapagtimpi. Naalala ko nung ako ay 17 years old, ako ay naglalako kami ng mga kitchen utensils, okay? Saturday and Sunday, naglalako kami kasi Monday to Friday, napasok ako. And then, during summer naman, summertime yan, talagang everyday halos, naglalako ako. Kasama ko yung pinsan ko, si Rod. Nandun kami sa Paite, Laguna before. So, biyahe kami from Batangas to Paite. Maglalako kami ng umaga hanggang hapon, kitchen utensils. So meron akong customer na napakaganda ng usapan namin. Sabi niya sige, utangin ko itong yung total amount. Ang amount ay 4,800. So sabi niya, balikan nyo kami after 2 weeks kasi may hinihintay akong pera na manggagaling sa ibang bansa. So, lumipas yung 2 weeks, of course, binyahe uli namin yung Paite, Laguna. Pagdating namin, naku, yung mga 4 na boxes na kinuha niya, multi-cooker, rice cooker, pressure cooker, blender, lahat ay nakaready na doon sa malapit sa pinto. So, hindi ko alam kung bakit ganun. So, nung sinisingil na nga namin, umarap sa amin, ang sabi niya, hindi niya, nagbago na yung isip niya. May pera naman siya pero hindi na, parang hindi na niya kukunin. So, siyempre ako, nabigla ako. Sabi ko, maganda naman ang usapan natin. So medyo yung aking pagkasalita, medyo mataas na, medyo galit na. So, ang ginawa ng pinsan ko, tinawag niya ako sandali. Ma'am, sandali lang po, mag-uusap na kami. Sabi niya sa akin, alam mo, pag tayo'y naniningil, dapat may nahon, malumanay, may halong parang nakikiusap, nagpapakumbaba, dahil imagine mo, ang layo naman nga talaga. Pag kinaaway mo, nag-away kayo, nagkagalit kayo, hindi na magbabayad lalo yan. Dahil makagalit na nga kayo eh. So ano pa ang purpose? So parang sa mga naniningil din ng utang, ganun. Pag naniningil kayo ng utang at matapang kayo, parang kayo pa yung nag-a-adjust, di ba? Lalong hindi magbabayad. So, ginawa ko, pagbalik namin, ma'am, kayo naman ay, sana maunawaan nyo na kami naman ay nagtiwala sa inyo. And then, sipin nyo naman ho, biniyahin namin. Kung yun ho, alam agad namin, hindi na namin kayo pinagkataon. Napakalayo naman ang konsiderasyon naman ho. So, nung marinig naman, ako ay malumanay, nasabi ko, ako nga ay estudyante pa, na talagang ako ay nag-aaral yumunan, working student ako, kung hindi ako kikita, hindi ako makakapasok. So alam nyo ang ginawa ng kliyente namin. Instead na kami ay
Siyempre, ibabalik na rin niya talagang siguro, baka dahilan lang niyon. Parang ganun. Nagbigay pa rin sa amin ng 1,000 na pangkain at panggasolina. So, at least may pakonsuelo. Okay? So, ngayon, pumunta naman tayo sa mga customer niyan. Okay? Ako, nakaka-experience ako. Kachat ko, okay? Siyempre, nagpapaliwanag ako. Sabi ba naman sa akin, nung nag-inquire siya, okay? Sabi ko, greetings from Adbatec CCTV. Blah, kami po yung number 1 CCTV provider and supplier in Calabarzon. Nag-offer po kami ng ocular or site visit. Ito po kasi yung first step. Kung papakabit tayo ng CCTV, ito naman po ay libre. So, nag-reply siya. May mga packages pa kayo. Taga rito ako sa Gentry. So, sabi ko, ang first step po kasi ay ocular. Kinakailangan kung makita namin yung kakabitan para makapagbigay po kami ng recommendation, makapagbigay po kami ng options, malaman po natin saan ba ikakabit yung camera at ilang bang camera. Alam nyo ba naman ang sagot? After parang mga 30 minutes, nag-reply siya. Sabi niya, ang dami nyo pang cheche, bareche. Ang dami nyo pang sinasabi. Kumuha na ako sa iba. Mas madaling kausap. Kayo, ang bulok nyo kausap. Alam nyo, pagkabasa ko yun, kung re-replyan ko sana. Sa Japon ganun ang aming kayo po ay barat, kayo po ay hanap ng mura. Kung mura nga po, wala kaming ganun. Ang gusto nyo, mura. Pagkakabarat ninyo, wala naman kayong pera. Ang gusto nyo, quality, pero wala naman kayong pera. Barat naman yung pera. Yun ang i-reply ko. Kung on the spot, ni-replyan ko. Pero, naghintay ako ng 3 to 4 or 5, let's say around 5 minutes. Pinakalma ko muna yung sarili ko. After 5 minutes, ang reply ko, ni-replyan ko pa rin. Pero, basically, pwede mo namang i-disregard na or hindi mo na replyan para hindi na rin sayang sa oras. Wala ka na rin namang magagawa kasi nakapagpakabinta sa iba or may nakausap ng iba. So, nag-reply pa rin ko. Naku, pasensya na po kaya. Yun po kasi yung policy ng company namin na kailangan i-ocular muna bago mabigyan namin ng presyo. Kasi napakahirap po naman kung bibigyan namin kayo ng presyo na hindi naman namin nakikita. But anyway, maraming salamat po sa inyo. Good luck po. At hope in the near future, kung may requirements kayo or magkakilala kayo, pagbigyan niyo naman po kami na makapag-ocular at makapagbigay ng quotation. Salamat po. God bless. So, malaki ang pagkakaiba ng reply ninyo kung on the spot, magkabasa nyo, and then, reply nyo ng ganun. Okay? So, paano naman kung halimbawa, talagang magkaharap kayo, galit na galit talaga, para sa akin, okay? Una-una, ganun din. Huwag ka kaagad mag-reply. Hayaan mo munang magsalita. Hayaan mo munang mailabas din yung galit niya, or kung talaga nagkagalit na kayo, tumahimik ka lang talaga. Huwag mo nang sabayan yung galit niya. Huwag ka na magsalita. Para sa akin, sa katulad namin, na imagine niyo merong kliyente na nag-schedule. Okay, confirm, installation, bukas, 7 a.m. Pumunta yung mga tao namin. Pagdating ng mga tao namin, hindi nagpapakabit. May nakita raw mas mura. Nagpa-schedule siya. Paano ang sasakyan? Paano ang gas? Paano ang driver? Paano ang installers? Pumulas ng maaga para pumunta sa site para lang malaman nung ikakabta na magtatrabaho, cancel pala. Nakakita ng mas mura. So, dating sa akin, tawag ako. Usap si kliyente. Ganun. So, ako, nandun na kasi sila eh. So, kung halimbawa, makikipag-away ako, na bla 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 bla, lalong walang mangyayari. Ang problema dyan guys, kapag away ka na sa kliyente nyo, sa customers nyo, hindi na kayo nagkapera, hindi kayo nagkatrabaho, nag-away pa kayo, maya maniwala ka, magpupos pa yan, o ipamamalita pa yan. Ako, yung Adbatec ka na. Naku, yung Adbatec, hindi mo na nakuha yung project, na-forwish na kayo, nagastusan na kayo, sira pa kayo. So, para sa akin, yung pasensya, maging kalmado,
tayo. Kinausap ko, sir, paano ka naman po naman yan? Kami naman po naghahanap buhay lamang. Mahirap pong pagkumparahin ang dalawang bagay na magkaiba. Yung mga tao pong yan, alas 5 pa, ay base na, ulas na, nagbiyahe pa ng kay layo pagpunta dyan, ganun. Ano naman pong gagawin nyo sa kanila? Uuwi po sila, nag-almusal na nga, napagod na, di kasusa na, uuwi sa kanila nung walang trabaho. Baka naman po pwede natin pag-usapin, ating pong pagtulungan. So guys, kung po pwede i-adjust yung presyo, pwede naman. Kung po pwede magbigay kayo ng additional free or kausapin, and then kung talagang wala na, pwede kayo makausap. Baka naman po pwede pakonsuelo kahit pangkain o panggasman lang ng mga tao namin. May mga iba naman talaga na nagbibigay. May mga iba rin naman na pag napaliwanagan mo, kahit nakapag-cancel na, umayaw na, nabalik pa rin. Pero yun nga, dapat tayo ay kalmado, dapat tayo, ulitin ko, pagkasagsagan ng init ng ulo ninyo, huwag muna tayo magsalita. Pagkasagsagan ng init nyo, huwag munang tumawag sa cellphone. Huwag munang mag-reply, huwag munang mag-message. Kasi, sure ako, kung init ng ulo ninyo ngayon, after 5 minutes, yung dapat na sasabihin mo ngayon, on the spot, after 5 minutes, mag-iba. Yung dapat ite-text mo, or i-message mo, on the spot, or nung talagang kainit mo, after 5 minutes, sisiguraduhin ko sa inyo, iba na ang message ninyo. May pagbabago na. Kahit pa paano, medyo naibsan ka na, medyo nawala na yung init ng ulo mo, yung pagiging hot na hot. So, mga kanegosyo, kasi sa pamilya, napaka-importante na maging kalmado tayo sa pag tayo ay nagninegosyo. Hindi rin po pwede na biglang-biglang nagkaroon ng problema ang iyong negosyo. Talagang pagmumurahin mo yung iyong mga tao. Hindi. Kalmado. Hindi yan nadadaan sa init ng ulo. Lahat sa malumanay na paraan. So, sana sa mga nakapanood ito, may napulot kayong aral at sana kung kayo may mga negosyante, nakakilala, kung kapatid nyo, kung sino man, share nyo yung video ito para at least magkaroon sila ng idea na, ganun pala, pag talagang palang may ang ulo mo talaga, kinakailangan pakalmahin mo muna yung sarili mo. Huwag ka muna magsalita, huwag ka munang umimik, huwag ka munang mag-message, huwag ka munang mag-reply, parang gano'n. Dahil sigurado ako, after 5 minutes, napakalaking bagay ng 5 minutes na yon na i-rest mo muna, pahinga mo muna, ikalma mo muna ang sarili. So, sana mga kanegosyo, kasi may natutunan kayo, mga kanegosyo, talagang alam nyo yan, sabi ko nga sa inyo, tayo na rin nawalan, tayo na ang nagkasusan, na abala, at tayo pa ang sira, walang mangyayari. So, kalma lang tayo. So, God bless mga kanegosyo, kasi sa pamilya, kita kasi po tayo sa susunod natin video. Bye-bye po.